Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng naglilingkod sa bayan. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan ng Hukbong-Katihan ng Pilipinas. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, January 2, 2026 at ginugunita po natin ang kapistahan ni na San Basilio Magno at San Gregorio Nacianceno. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay napapanahon para sa buhay ng mga uniformadong tagapagtanggol ng bansa. Araw-araw kayong humaharap sa presyo, utos na dapat sundin, desisyong may bigat, panganib sa buhay, at mga sitwasyong hindi laging malinaw ang tama at mali. Sa gitna ng mga ito, mahalaga ang linaw ng konsensya, tibay ng loob, at katahimikan ng isipan. Sa ating unang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 2, verses 22 to 28, nagtanong si Juan Evangelista, sino ang sinungaling? Hindi tayo tinatakot ni San Juan. Binabantayan niya ang ating konsensya. Ang kasinungalingan ay nagsisimula kapag hinihiwalay si Kristo sa katotohanan. Kapag ang pananampalataya ay ginagawang opsyonal o ang tama ay isinantabi dahil sa takot, pagod o pakikisabay. Sa uniformadong serbisyo, kapag lumabo ang katotohanan, lumalabo rin ang isip, humihina ang loob, at nabibigatan ang konsensya. Kaya paalala ni San Juan Evangelista, taglay ninyo ang pagpapahid mula sa banal. Ibig sabihin, may gabay kayo. Hindi kayo nag-iisa sa pagpapasya. Ang Diyos ay kumikilos sa konsensyang hinubog ng pananampalataya. Sinabi rin ni San Juan Evangelista sa ating unang pagbasa, manatili kayo sa Kanya. Sa gitna ng duty, deployment, at pagbabanta, simple ang utos ng Diyos. Manatili. Manatili sa katotohanan kahit mahirap. Manatili sa tama kahit walang pumapansin. Manatili kay Kristo kahit pagod na ang isip at puso. Ang mental resilience ng isang kawal o uniformadong tagapaglingkod ay hindi lang galing sa lakas ng katawan, kundi sa patuloy na katapatan, araw-araw na panalangin, paggawa ng tama, at pananatiling malapit sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verses 19 to 28, ipinapakita ni San Juan Bautista ang lakas na walang pagpapapansin. Tinanong ng mga tao si Juan Bautista kung siya ba ang Mesiyas. Malinaw ang sagot, hindi. Alam niya ang kanyang papel. Hindi siya naghahanap ng papuri. Hindi siya umaangkin ng hindi sa kanya. Ito ang aral para sa kapayapaan ng isip sa serbisyo. Marami ang napapagod dahil inaako ang responsibilidad na hindi sa kanila o hinahabol ang pagkilala na hindi kailangan. Ang lakas ni Juan ay galing sa malinaw na pagkakilanlan, tapat sa tungkulin, mapagpakumbaba sa paglilingkod, at itinuturo si Kristo, hindi ang sarili. Si San Basilio at San Gregorio ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Ang katotohanan ay ipinagtatanggol sa tahimik na katapatan. Ang konsensyang malinaw ay sandata laban sa pagod at panghihina. Sa inyong paglilingkod, sa checkpoint, sa dagat, sa himpapawid, sa lansangan, sa kulungan, sa komunidad, manatili kayo sa katotohanan. Kapag malinaw ang konsensya, tumitibay ang loob. Kapag nananatili kay Kristo, nagkakaroon ng katahimikan ang isip.
at ang inyong buhay ay nagiging tahimik. Ngunit matibay na patutuo ng tunay na paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, panatilihin mo kaming tapat sa katotohanan. Linisin mo ang aming konsensya. Patatagin mo ang aming loob. At bigyan mo kami ng katahimikan ng isip sa aming paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Basilio at San Gregorio, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.